A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Bago po tayo umupo sa presensya ng ating Panginoon, may ating pong basahin ang banal na salita ng Diyos, ang talata po na ating pong pagbubulay-bulayan, recorded in Colossians chapter 2, verses 9 and 10, from the Passion Translation. For He is the complete fullness of deity living in human form, and our own completeness is now found in Him. We are completely filled with God as Christ's fullness overflows within us. He is the head of every kingdom and authority in the universe. Basahin po natin sa Tagalog. Praise God, sapagkat si Kristo mismo ang kaganapan ng katangian ng Diyos. At sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y napuspos din, sapagkat si Kristo ang siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ang Diyos po ang siyang magpapala sa banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulay. Makakaupo na po tayong lahat. Ibigay po natin ang pinakamataas, ang pinakamainam na palakpak sa ating Panginoon. Praise be the name of the Lord. A blessed and a spirit-filled day to all of you people of God here in JL Prayer Garden. Sa lahat po ng mga kasamahan po natin na sumasamba through live stream and FB Live. Hallelujah. The fullness of Christ in you. Mga magulang at mga kapatid, sa ating pong paglalakbay bilang mga Kristiyano, madalas po nating hinahangad na lumago sa pananampalataya, lumalim sa pagkaunawa sa Diyos at maranasan ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Tunay nga bang nauunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng kapuspusan ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng Santo Espiritu? Marami pong mga mananampalataya ang namumuhay na tila may kulang sa kanila. Marahil po ay patuloy tayong naghahanap ng lakas. At siguro po yung iba naman ay naghahanap ng kagalakan sa buhay. Kagalakan sa buhay o kaya naman po ay relasyon o sa isang magandang relasyon sa ating buhay. Dahil yung iba po ay marami naman po sila ng edukasyon, meron naman po silang sapat na kaperahan, pero minsan ang tunay na relasyon ay talagang mahirap nga pong matagpuan. Pero ipinapaalala po sa atin ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ni Kristo, tayong lahat ay ganap na. Amen po ba? Isipin po natin yung isang sanga na nakakabit sa isang makapangyarihang puno ng ubas. Habang ito ay nananatiling nakakabit, hindi ito nahihirapang mamunga. Natural lamang itong nakakatanggap ng sustansya mula sa puno. So, ibig sabihin po, gayon din tayo. Kapag tayo ay nananatili kay Kristo, ang Kanyang kapuspusan ay dumadaloy sa atin. Kapag tayo ay nananatili, when we stay rooted and grounded in the Word or in Christ, ano po ang nangyayari? Yung Kanya pong kapuspusan ay dumadaloy sa atin. So, ang ibig sabihin, ang kalakasan, ang karunungan, ang pag-ibig, at kapangyarihan ay nagiging totoo sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam po natin, Christ is the source of our fullness. Pero ano po ang ibig sabihin ng fullness of Christ in you? It means that when you receive Jesus Christ as Lord and Savior, His divine nature and power and presence dwell within you completely. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang Kanyang buhay, ang Kanyang kapangyarihan at presensya ay ganap na nananahan sa iyo. So ang ibig sabihin, wala kang kakulangan sa espiritual na aspeto dahil lahat ng kailangan mo upang mamuhay ng matagumpay ay nasa Kanya. When we talk about the fullness of Christ, it means you have everything you need.
His divine nature lives in you. Ang kanyang banal na kalikasan ay nasa sayo. Colossians 1:19 says, "For it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell, sapagkat minabuti ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya." And 2 Peter chapter 1 and verse 3 says, "His divine power has given us everything we need for life and godliness." Yamang ibinigay niya sa atin ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan. Ito po, tingnan po natin. Christ is not partially in you. Siya ay lubos na nananahan sa iyo. Now, not only that, ang sabi po ng banal na kasulatan, the fullness of Christ means you have everything you need. You lack nothing spiritually. Ephesians 1 verse 3 says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." Pinagpala tayo ng Diyos ng bawat espiritual na pagpapala sa kalangitan kay Kristo. Pinagpala ka ng ating Panginoon. So, para bang isipin mo na ikaw ay isang ulila, inampon ka na isang bilyonaryo, at binigyan ka ng access sa lahat ng kanyang kayamanan. Pero, dahil nabuhay kang ampon, ang isipan mo ay ampon ka pa rin. Kung patuloy kang mamumuhay bilang isang pulubi, bilang isang homeless, hindi mo natatamasa ang buong biyayang ibinibigay sa'yo ng Lord. Tandaan mo, ang Ama mo may-ari ng lahat sa mundo na ito. At tandaan mo, napakayaman ang ating Diyos. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Ganyan ang maraming Kristiyano, nabubuhay sa kakulangan. Gayong taglay na nila ang kayamanan ni Kristo. Taglay na ninyo ang kayamanan ng ating Panginoon. Pinagpala tayo ng Diyos. Kung pinagpala ka ng Diyos, that settles it. Ultimo si Satanas, hindi pwedeng amendahan yan, hindi pwedeng i-revise yan. Kung pinagpala ka, totoo, paniwalaan mo at mararanasan mo ang pagpapalang walang humpay na ipagkakaloob ng Diyos na buhay. The fullness, what does it mean to have the fullness of Christ in you? The fullness of Christ empowers you to live victoriously. Paano ka mamumuhay ng matagumpay? You have power over sin. May kapangyarihan ka laban sa kasalanan. Why? Because the Bible says in Romans chapter 6 and verse 14, "For sin shall not have dominion over you." Sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa iyo. Dati, alipin tayo ng kasalanan. Pag sinabing alipin, gawin mo to. Pag ipinagawa ito sa iyo, gagawin mo. Hindi ba? Dahil alipin ka. Dati, ito ang estado natin. Dati, alipin tayo ng kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan ni Kristo, nung tanggapin natin ang ating Panginoon at ating pinaniwalaan ang ginawa niya sa atin sa krus ng Kalbaryo, tinanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Kristo, may kapangyarihan na tayong paglabanan nito sapagkat siya mismo ang nakipaglaban sa bawat isa sa atin. Kaya we have power over sin. Binigyan ka ng kapangyarihan ng ating Panginoon, otoridad. Luke 10:19, "I give you authority all over the enemy." Alam niyo, yung isang pulis, kahit na po maliit lang yan, pag yan ay naka-uniforme, nasa sakalye siya, pag sinabi niyang stop, stop siya, kahit na maliit siya, kahit na sino ka pa man, dahil siya may otoridad, susunod ka sa kanya, hindi po ba? Ito po ang bawat isa sa atin. Pinagpala ka na, binigyan ka pa ng otoridad ng ating Panginoon. Dahil si Kristo ay lubos na nasa iyo, hindi mo kailangang matakot sa mga atake ng kaaway. Amen? Tandaan mo, anuman ang mangyari sa mundo na ito, na ang ating Panginoon nasa sa bawat isa pa rin sa atin. At dahil si Kristo ay lubos na nasa iyo, hindi mo kailangang matakot. Lahat yan ay atake lamang. Pero tandaan mo, nagtagumpay na ang ating Panginoon at ang kapuspusan ni Kristo ay sumasa bawat isa sa atin, kaya tagumpay pa rin ang bawat isa. Amen. You have strength
For every challenge, ang buhay po ay may kanya-kanyang hamon. Pagkakatapos ng katagumpayan sa isang hamon, meron na naman. Pero, ang banal na kasulatan, meron pa rin katugunan. Philippians chapter 4 and verse 13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lakas ni Kristo ay laging nasa sa atin kung tayo ay mananampalataya at malapit tayo sa ating Panginoon. Isa pong bata ang nagtatanong sa kanyang ama. Magkasama po sila naglalakad at nagtatanong po siya sa kanyang ama, Tay, gaano ba kalaki ang Diyos? Kaya niyo ba sagutin yung katabi niyo? Gaano ba kalaki ang Diyos? Tinuro ng ama isang eroplano sa langit. At nagtanong, gaano kalaki anak ang eroplano? Sabi ng bata, tiningnan niya. Siyempre, nasa langit yun. Ang sagot, maliit lang po. Pagkatapos, dinala siya ng ama sa airport. At pagkatapos ay tinanong ulit siya. Nakakita niya yung mga eroplano doon, nandun yung mga aalis sa mga eroplano. Tanong ng ama, gaano kalaki ang eroplano? Tingnan mo anak yung eroplano na yan, mga eroplano na yan. Tingnan mo yung isa, gaano kalaki ang eroplanong yon? Sagot ng bata, napakalaki pala. Ngumiti ang kanyang ama at nagsabing, ang Diyos ay ganito rin. Kung mas malapit ka sa Kanya, mas malaki siya sa iyong buhay. Pero pag lumalayo ka sa Kanya, parang lumalayo rin ang pagkakita mo. Kung malapit tayo sa Panginoon, napakalaki ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Halos kahawak kamay ng bawat isa. And the fullness of Christ transforms our character, your character. Ang kapuspusan ni Kristo ay nagbabago ng ating pagkatao. Ang Galatians chapter 2 verse 20 ay nagsasabing, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Ako'y ipinako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ibinapakita daw po natin habang tayo ay lumalakad sa kapuspusan ni Kristo na nag-uumapaw sa buhay natin, nagiging katulad tayo ni Kristo sa ating pag-uugali, sa ating pananalita at sa ating mga kilos. So ipinapakita natin pag-ibig at kabanalan ng ating Panginoon dahil na-internalize natin na because of the fullness of Christ that is overflowing in our lives, nare-realize po natin, totoo nga, hindi na ako ang nabubuhay. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Habang lumalakad tayo sa kapuspusan ni Kristo, nagiging katulad niya ang ating ugali. Dati yung katabi mo, sobrang magsinungaling. Pwedeng ngumiti na nagsisinungaling. Di ba? Pero ngayon, binago na ng ating Panginoon. At the same time, yung ugali, yung pananalita, dati sobrang magaspang, sobrang mahangin. Pero eto nga po, napakaganda, you reflect Christ's love and holiness. And at the same time, you bear the fruit of the Spirit. Namumunga ka ng spiritual na bunga. Yung Galatians 5:22 and 23, ano ba yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang kapuspusan ni Kristo ay nagbubunga ng espiritual na pagbabago sa ating mga buhay. Tanungin mo nga po ang sarili mo, ano po ba ang nabago na sa akin? Merong bang nabago? Kasi po kahit linggo-linggo at tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, a-attend tayo, tama po yun. Pero kung hindi naman po natin isinasagawa, kung hindi naman po natin isinasabuhay, baliwala rin po yun. Kinakailangan nakaupo ka dyan, present ka dyan, pero isinasabuhay mo, isinasagawa mo pa rin ang sinasabi ng ating Panginoon. Yun ang tama at nakalulugod sa ating Panginoon. Amen? Now, how do we walk in His fullness? Live a life of deep intimacy and staying connected to Christ. John 15 and verse 5 says, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Sabi po dyan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay nagbubunga ng sagana.
Kapag kayo ay laging nasa presensya ni Kristo sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pagsunod sa Kanya, mas lalong nahahayag ang Kanyang kapuspusan sa ating buhay. Deep intimacy, walking in fullness starts with what we call unshakable relationship with Jesus. Anong klaseng pakikipagrelasyon sa Panginoon? Hindi on and off. It is a continuing relationship. Nagpapatuloy, nananatili ang relasyon na ito sa ating Panginoon. Kayo po, meron kayong mga dawn watches dito. 4 hanggang 6 maybe every day. At alam niyo po, yan din po yung isa sa mga bagay na ipinag-pray ko. Dahil kapag kayo po ay nasa ibang bansa, ang lahat po ng mga tao ay napaka-busy. I'm living in temporary living in Vancouver. At yun po ay probinsya ng British Columbia. Ang sabi po doon ay BC. Kaya po ang mga tao ay napaka-busy. Siguro po mga 4 years ago, sinimulan ko po na magkaroon kami ng dawn watch. 5 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock in the morning. Sabi ko, ang mga dadalo rito, yung mga talagang nasa puso nila, hindi ito sa apilitan. And so we started our dawn watch ng 5 o'clock hanggang 6 o'clock. Doon po kami humuhugot ng lakas. Yung iba po ay nasa sa trabaho, iba naman ay going to work, yung iba naman ay nasa bahay, kagagaling lang sa trabaho, yung iba na ay magsisimula pa lamang. Pero we prioritize the Lord Jesus Christ. Kahit anong oras at anong gagawin, 5 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock in the morning, we see to it na nakabukas kami doon sa aming dawn watch at ito po ay naka-via Zoom. Hanggang ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Ang dawn watch po ng Vancouver is still existing. Purihin po ang ating Panginoon. Hindi po excuse ang pagiging busy. Hindi po excuse at rason ang pagkakaroon ng trabaho ng graveyard o kaya night shift o kaya ay may anak o may apo na aalagaan, magluluto, maglalaba. Kung gusto po natin, kung nais po natin na ang Diyos ay maging priority sa buhay natin, let us prioritize our personal devotion and make time for deep prayer and worship daily. Stay rooted and grounded in the Word para kung anuman ang mangyari. Nakita niyo po nung dumating yung bagyo na Christine, yung mga punong kahoy na ang kanilang ugat ay hindi masyadong nakakapit sa lupa at malalim ang kanilang pagkakaugat. Ano po ang nakita natin? Nabunot, natapon, nadala ng hangin. Pero yung pong mga malalapad ang ugat, malalim ang pagkakadikit, malalim ang pagkakatanim ng ugat na yon. Dumaan ang bagyo. Pagdaan ng bagyo, nagbabay lang, hi and hello, nakatayo pa rin siya, hindi nabunot, hindi po nagalaw, sapagkat nakaugat ng malalim. Mga magulang at mga kapatid, dapat ang ating pagiging Kristiyano, ang relasyon natin, nakaugat ng malalim. Anuman bagyo ang dumating, with Christ in our vessel, we can smile in the storm. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Be filled with the Holy Spirit. The fullness of Christ is experienced through the empowerment of the Holy Spirit. Maliwanag, sinasaad ng Biblia, Ephesians chapter 5 and verse 18. Ang sabi diyan, be filled with the Spirit. Remember, the early church was able to stand firm despite persecution because they walked in the power of the Holy Spirit. Hilingin po natin sa Santong Espiritu. Puspusin tayo. Pag nakita niyo pong nauupos na kayo, magpapuspos kayo ng Santong Espiritu. Ask the Holy Spirit to fill you, to guide you, and empower you in everything you do. Just ask the Holy Spirit. So be filled. Mas maganda yung puspos ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Nag-overflow ang bunga. At ito'y nagmamanifest hindi lang sa sarili mo, kundi sa katabi mo. Nagkakaroon ng impact sa ibang tao. Nakikita nila, abay, ibang klase to. Akala ko hindi na ito mababago. Akala ko itong taong masyadong hindi marunong magsalita. Grabe palang magsalita ito. Grabe palang manalangin ito. Makikita po natin kapag tayo puspos ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, walang gawa at pakana ang dyablo na magtatagumpay sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! Walk in holiness and righteousness.
Habang tayo po'y naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, lagi po itong ipinapaalaala ng ating pastor. Prepare for eternity. Mabuhay tayo na parabagang ngayong araw na ito ay babalik na ang ating Panginoon. Ano ang dapat nating gawin? But as He who called you is holy, you also be holy in your conduct, because it is written, be holy for I am holy. Maging banal, sapagkat ang Diyos ay banal. Ang mundo, ang ipinopromote ng mundo ay kasalanan. Ang ipinopromote ng mundo ay kompromiso. Ay bakit hindi natin ipromote ang kabanalan? So evaluate your habits, relationships, and lifestyle. Are they pleasing to God? Gawin po nating make holiness your daily goal. And of course, serve God. Before I go to my conclusion, serve God with passion and purpose. Serve God with passion and purpose. Ang kapuspusan po ng ating Panginoon ay hindi lang para sa bawat isa sa atin. It is meant to be shared with others. It is meant to be shared with others. So, hindi lang po ikaw ang dapat na puspos. Amen? Hindi lang po ikaw ang dapat na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng awa, punong-puno ng biyaya. Hindi lang po ikaw ang dapat na pagpalain. Dapat yung katabi mo, yung kapitbahay mo, yung mahal mo sa buhay, yung kaaway mo, yung ex mo, at lahat, etc. and beyond. Sila rin makakilala at maging mapuspos din ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen po ba? It is meant to be shared. Kaya po ang Matthew 28:19 and 20 says, go therefore and make disciples of all nations. So instead of being passive while waiting for Christ's return, we should be active in serving. Paano ka maglilingkod? Ay, marami na pong Asheret, marami na pong SOS, marami na pong mga life group leaders. Pwede ka namang maglingkod sa pananalangin, sa intercessory prayers, pwede namang merong kang tracts at ikaw ay magbigay doon sa mga tao hindi pa nakakakilala. Sharean mo. Meron po kami sa Vancouver na mag-asawa na ang kanila pong panata sa buhay ay araw-araw. Pupunta sila doon sa mataong lugar. Pagkatapos meron po silang tracts. At least 5 tracts ang kanilang ipinapamigay. Ipinapanalangin po nila yung mga taong kanilang nasisharean. Kaya po, ang dami pong nai-invite papunta sa Vancouver Church. At marami rin pong mga foreigners, sila na naipagpe-pray. At every Saturday, may mga tao na po doon na from different nations, from the mga foreigners po, ay meron na po tayong service because of that. Serve God with passion. Ang paglilingkod ay hindi naman po tayo hireling, hindi naman po tayo bayaran. Kaya tayo naglilingkod dahil sa ginawa ni Kristo sa atin sa krus ng Kalbaryo, sa sobrang pagmamahal niya, sa sobrang kahabagan niya, sa pagkakaloob at pag-aalay niya ng buhay sa krus kaya tayo naligtas. Sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon naman tayo ng panibagong buhay, na born again naman tayo. At dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ang sinabi natin, maglilingkod ako, Panginoon. Ano man ang mangyari sa kanila na ang mundo, sa akin si Kristo. Kaya naman, nararapat, maglingkod tayo, punong-puno ng kahabagan sa mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen! Hallelujah! And with purpose, may layunin. Sa palagay nyo, bakit buhay pa ang katabi natin? Aba, survivor yan ng pandemic. Buhay. Ang ibig sabihin, merong pang layunin ang Diyos sa buhay mo. Kaya ka buhay ngayon, may ipinapagawa ang Panginoon sa iyo. Ang tanong, ginagawa mo ba ito? Hindi ba? Ginagawa mo pa ba ito? So serve the Lord. Serve God with passion and purpose. Kaya po, mga magulang at mga kapatid, Christ fullness is in you. Ang tanong po, are you living in it? Ang kapuspusan ni Kristo ay nasa sa iyo. Isinasabuhay mo ba ito? Hindi mo kinakailangang mabuhay sa takot. Bakit ang daming taong nabubuhay sa takot? Totoo naman po. Minsan nababalot tayo ng takot eh. Yung iba, alam niyo, sabi na, matulog ka naman sa bahay namin. Lagi ka na lang pagpupunta rito, hindi ka natutulog. Kasi walang bantay sa bahay.
Baka masunog, baka may sunog, baka may magnanak. Nabubuhay sa takot, hindi po ba? Ang daming nabubuhay sa takot sa bawat isa sa atin. Nabubuhay sa kakulangan. Bakit hindi marunong makontento? Binigyan na ng cellphone ng iPhone na 15. Ang gusto iPhone 17. Sa October pa yun. Hindi ba? Dapat makontento ka. Be able to distinguish your needs and the luxuries in your life. Ano ba ang mga pangangailangan? Baka naman luho na yan. Hindi ba? So, you don't need to live in fear. You don't need to live in defeat or insecurity. Christ has given you everything you need. Simulan mong ipamuhay ang kapuspusan ni Kristo ngayon. Para po yan isang ama na dinala ang kanyang anak sa isang buffet, sa restaurant. Sabi ng kanyang ama, o anak, makakain mo ang lahat yan, bayad ko na yan. Kainin mo ang lahat, pasimula dito hanggang dyan, ilan niyang potahe, kainin mo yan. Pero ang bata, imbis na mag-enjoy dun sa buffet, kumuha lang na isang maliit na tinapay at sinabi niya, ayoko, nakakahiya. Mga kapatid, mga magulang, ang ating pong Ama sa langit, talagang ipinagkaloob na po sa atin ang lahat-lahat ng ito. At marami pa rin mga Kristiyano ang nabubuhay sa spiritual na kakapusan. Spiritual. Anong tawag dito? Spiritual scraps. Gayong inilatag na ni Kristo ang isang masaganang handaan para sa iyo. So mamuhay po tayo sa kapuspusan ni Kristo. Pahintulutan niyo po ba na si Kristo na baguhin at puspusin ka ng lubusan? Ito yung isang uri ng pananampalataya na dapat ay maganap sa buhay ng bawat isa sa atin. If Jesus is enough, why do you still act like we are missing something? Let's live in the fullness and victory that we already have in Him. Mamuhay tayo sa kapuspusan na meron para sa ating Panginoon. Kaya alam ko po sa oras na ito, kung tayo man po ay may takot, kung tayo man po ay nabubuhay sa napakaraming mga katanungan, sakit at karamdaman, tandaan po ninyo, naganap na. Tinapos na ng ating Panginoon. At sa oras na ito, kanyang kapuspusan, ito ang kukumpleto sa buhay natin. Isang piraso na nawawala sa buhay natin. Kapuspusan ng ating Panginoon na dadaloy sa katauhan ng bawat isa upang tayo mabuhay ng matagumpay sa ilalim ng presensya, probisyon, proteksyon at nag-uumapaw na kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. At kaya po sa oras na ito, alam ko ang Diyos ay tutugon. Ang Diyos ang gagawa ng himala. Ikaw ay sapat, Panginoon. Sa oras na ito, ang dalangin namin, ang kapuspusan mo'y patuloy na mag-umapaw sa aming kalahagitnaan. Itaas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Alam ko pong marami sa inyo may pangangailangan. O marahil hindi po natin nauunawaan na ipamuhay ang tunay na kapuspusan, ang kaunawaan ng tunay na kapuspusan ni Kristo na nasa bawat isa sa atin. Nabubuhay pa rin tayo. Sa ilalim ng sakit at karamdaman, tinatanggap natin ang kahirapan, sakit at karamdaman. Ito na ang araw. Bigyang katapusan natin ito sa ating buhay. Alisin natin ang sumpang ito at hayaan nating tayo'y mabuhay ng nag-uumapaw na kasaganaan mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I pray for your people, oh Father God. People living in poverty, people living, oh Father God, hallelujah, in fear. People living in the name of Jesus, under sicknesses and diseases. Oh God, you're all we want in this life. The desire of our life, oh God, is just to be touched by you. Let the healing touch of Jesus, let the healing touch of Jesus, yes, let it flow from the top of your head to the very soles of your feet. In the name of Jesus, oh Rabasharabakanda, Jesus, the healer is in your midst. Brothers and sisters, si Jesus na manggagamot, nasa kalagitnaan natin. Si Jesus na nagbibigay ng lakas, nasa kalagitnaan natin. Si Jesus na pumapawi ng lungkot, si Jesus na pumapawi ng takot, nasa ating kalagitnaan. Tanggapin ninyo ang kanyang kapuspusan, kapangyarihan, isang bukas na langit, kasama ng kanyang provision, proteksyon, hallelujah, at kasaganaan, at gabay at patnubay. Let it be upon your life right now. Hallelujah. Salamat sa isang bukas na langit. Salamat sa kapuspusan
Salamat sa katagumpayan. Wala na pong sa kalagitnaan ng alipin ng takot. Salamat for the healing. Thank you for the hope. Thank you for releasing your anointing. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise be the name of the Lord. And the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance and give you all peace, shalom, longevity with maximum productivity, health and wealth, as we declare, revival, 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 because Christ is the answer. Soli Deo Gloria, to God be all the glory. Praise be the name of the Lord. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.